The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the prophet." Others said, "This is the Christ." But others said, "The Christ will not come from Galilee, will he? Does not Scripture say that the Christ will be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?" So a division occurred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why did you not bring him?" The guards answered, "Never before has anyone spoken like this man." So the Pharisees answered them, "Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law, is accursed." Nicodemus, one of the members who had come to him earlier, said to them, "Does our law condemn a man before it first hears him and finds out what he is doing?" They answered and said to him, "You are not from Galilee also, are you? Look and see that no prophet arises from Galilee." Then each went to his own house. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Lalong-lalo na sa kasama kong pari ngayon na si Father Joey Mendoza na nagmula sa La Sagrada Familia, Herona Tarlac, kasama ng kanyang mga parishioners na nagpipilgrimage sa oras nito. Sa atin pong Ebanghelyo, may nakita po tayong dalawang reaksyon sa isang napakagandang gawain o ginawa ni Jesus pagkatapos niyang magpahayag ng mabuting balita. Dalawang reaksyon ang kanyang natanggap. Tingnan po ninyo yung reaksyon ng mga gwardya at ni Nicodemus. Sabi ng gwardya, walang sino man ang nagsalita ng ganito. Pinalakpakan siguro ng mga gwardya si Jesus dahil pinakinggan siya, dahil naunawaan siya, dahil naniwala sila. At ang isa sa mga reaksyon sa isang napakandang gawain, syempre, yung iba papalakpak, matutuwa. Ang ganda niyan. Napansin po ba ninyo kapag may mga graduation, ang daming proud. Anak ko yan. Napakabuti po ng anak ninyo, ang galing-galing. Marami pong papuri. Marami pong mga magagandang masasabi patungkol sa iyo, patungkol sa anak ninyo, sa kakilala ninyo. Pero, meron ding salungat. Tingnan po ninyo yung reaksyon ng Pariseo. Tingnan po ninyo, sabi nila, "Kayo rin ba naloko? Di ba? Ang Kristo ay magmumula sa angkan ni David. Ang Kristo ay magmumula sa Bethlehem. Ang Kristo ay hindi magmumula sa Galilea." Kaya, na-judge na nila agad si Jesus. Ayaw nang makinig, ayaw umunawa, ayaw matuwa. Kaya't ang isa sa mga reaksyon
Kapag merong nagawang maganda ang isang tao, hindi lahat papalakpak. Hindi lahat maging masaya. Hindi lahat matutuwa. Ang iba, nakasimangot, galit. At ang sasabihin, dinaya lang yan. Merong lagay yan. Ano pang masasabi ninyo? Bakit? Kasi kinilala na agad. Kilala kita. Ikaw? Yan? Siyang gumawa niyan? Talaga? Di nga. Lalong-lalo na kapag kilala tayo ng tao. Di ba kapag may ginawa tayong bagay na maganda at mabuti, o kaya yung mga anak ninyo, pansinin po ninyo, naglambing sa inyo, mga nanay, anong sasabihin ng ibang nanay? O anong kailangan mo? May nagawa ka bang masama? Ipapatawag na naman ba ako sa school? Kung si Mr. kayang maglambing, honey. Mamaya sasabihin ni Mrs., akin na yung cellphone mo. Baka may nagawa ka na naman. Patingin nga sinong makachat mo. Magpapaalam ka na naman ng 2 araw. Out of town. Titingnan agad. Sinong kachat? Bakit? Minsan hindi natin masisi yung tao kung bakit ganun ang reaksyon. Kasi minsan, naloko sila. Minsan, nasaktan yung mga yan. Minsan, umiyak yung mga yan. Minsan, naiwan ang mga yan. Kaya't minsan din natin, mahuhusgahan agad. Bakit ganun ang reaksyon ng tao? Bakit hindi sila matutuwa? O hindi sila nagagandahan sa mga mabuting ginagawa mo? Bakit hindi sila papalakpak agad? Kasi minsan, nasaktan, naloko, umiyak, pinagtawanan, kinutya, at ayaw na nilang maulit ang pangyayaring yon. Pero minsan, talagang ayaw lang nila sa tao. Dahil kilala kita. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo ngayon. Ano pong nakikita ninyo? Yung kabutihan ba? O yung kasalanan? Tingnan po ninyo. Lalong-lalo na sa mag-asawa dyan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon yung asawa ninyo sweet. Hindi po sa lahat ng pagkakataon yung asawa ninyo may magandang ginagawa. Lalong-lalo na yung mga malapit sa inyo, sila po yung minsan nakapagbigay ng sakit, ng lungkot, ng iyak. Kaya kahit na anong magandang gawin, minsan nauuna na tingnan ka ng masama kaysa na makita ang mabuting ginawa. Pero sa dalawang reaksyon na yon, merong 2 bagay na pwede nating gawin at yun, pwede nating makontrol. At kung titingnan natin sa ating mga pagbasa, maaaring 2. Sa unang pagbasa, titingnan natin, nung nalaman ni Jeremias na ang kanyang mga kaaway is plotting against him, trying to kill him, anong sinabi niya? Nagdasal siya, Lord, give me vengeance. Ipakita po ninyo sa akin mismo ang inyong paghihiganti. Di ba minsan gusto natin sa mga tao na merong masamang binabalak sa atin, kahit ginawa na natin sila ng mabuti, anong sasabihin natin? Mamatay ka na!
Ano pa? Sana umalis ka na. Demonyo ka. Sana bumagsak ka. Di ba minsan, sinasabi na natin sa Panginoon, Lord, kunin mo na yan, please. Hindi po yun iba sa naging reaksyon o emosyon ni Jeremias. Natural yun. Nasaktan ka eh. At yun, pwede ring mabago. Kung titinan po natin ang naging reaksyon ni Jesus, nung gusto na siyang hulihin ng mga Pariseo, pauhuli ng mga Pariseo, ano kanyang ginawa? Nagpatuloy pa rin sa kanyang misyon. Nagpatuloy pa rin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nagpatuloy pa rin sa pagpapatawad. Kung ano po ang reaksyon natin, yun ang kaya nating kontrolin. Pero kung anong reaksyon ng tao sa atin, it is beyond our control. Kaya siguro pinapaalala sa atin ng Panginoon, ano ba ang gusto mong maging reaksyon sa reaksyon ng iba? Kasi yung reaksyon natin, pwede nating kontrolin, pwede nating baguhin. Yes, we know that we're hurt. Sometimes, we want justice to prevail. At yun po sinasabi. Minsan, kung hindi na kaya ng batas o hustisya ng tao, minsan hayaan natin na hustisya ng Diyos ang manaig. Minsan, hindi na kaya ng hustisya ng tao. Minsan, hindi rin gumagana ang hustisya ng tao. But God's justice will always prevail. God knows what is in our mind, in our heart, in our soul. And He alone can judge correctly what is within. Kitang paalala po sa atin siguro, may mga bagay na pwede mong makontrol. Yun ay ang reaksyon mo. Pero kung ano sabihin ng tao, it's beyond your control. Kitang paalala, kontrolin mo kung anong kaya mong kontrolin. Pero sana, manatili ka pa rin sa Panginoon. O Lord my God, in You I take refuge. Sa iyo po ako umaasa. Husgahan man nila ako, pagtawanan man nila ako, may mga pasakit man silang ibibigay, o matutuwa man sila, pupurihin ka nila, tutulungan ka nila. Tanging sa Panginoon pa rin, tayo dapat kumapit. And may the good Lord will keep us always, will protect us always, and be with us always.